Hi guys! Welcome to Jill in Can. So for today's video ay nakaayos tayo ng kaunti at ako ay nakasakay sa likod ng isang as passenger dito sa Uber. So nag-Uber ako ngayon dahil meron tayong pupuntahan na isang job interview. Medyo malayo siya dahil ito ay outside Edmonton. Tayo ay papunta dito sa St. Albert. Yan. So ito ay medyo malayo siya. It's 35 minutes away from our house dahil kami ay nakatira sa south of Edmonton. Kaya tignan natin guys kung okay ba ang work na ito. So iniisip ko rin kung paano ako makakapunta dito, kung kaya ba ng i-travel by commute, mag-drive o lilipat ba kami ng bahay para dito sa work na ito. So tignan natin yung mga possibilities at una-una, alamin muna natin guys kung matatanggap pa tayo sa work na ito. At ito nga, ang layo niya, no? So, dahil dalawang highway ang dadaanan ko, White Mud at Anthony Henday. So, isipin ko kung kaya ko bang mag-drive dito. Ayan. So, wish me luck guys sa aking interview, ang aking first ever interview for a full-time job. Hi guys! Ay, pupunta tayo sa ina-applyan ko. Dahil pinapabalik ako para daw makita ko ang school at paano mag-interact with the kids. A few moments later. So, mahaba-haba din yung interview na pinagdaanan ko sa kanila, pero it went well kasi parang based on my experience, sa educational background ko, at yung pinag-aralan ko rin dito sa Canada ay nasabi ko sa kanila. So, ito na nga ay pinabalik din ako for the second day para naman makita ko yung environment, yung mga bata at yung mga supervisors na magiging ka-work ko. So, sabi ng friend ko, congratulations dahil tanggap ka na. So, friend ko yun. Pero I think yes, it is positive na tanggap na nga ako because kailangan na talaga nila ng extra staff dahil may mga part-timers sila na lilipat na ng work at meron ding mga ibang empleyado or staff na lilipat na rin ng work. Pero ang company na ito ay napakaganda. They have been there for 30 years, very stable at maganda talaga yung mga benefits nila. So I think talagang it's worth din kung if ever magta-travel ako or lilipat kami ng bahay, pero hindi ko pa alam kasi kailangan ko pang makausap ang aking pamilya. Ayan, so tingnan naman natin guys ang aking next interview. The next day. Hi guys, so today ay meron tayong interview with Edmonton Public Schools. So nag-apply ako doon. Tomorrow, meron din ako interview for Edmonton Catholic School. So, this week ay tatlo yung interview natin. Nauna na yung isang non-profit organization which is in St. Albert. So, tignan natin ano yung mas matimbang at kung saan talaga tayo makakapasok. Well, I think pwede tayo makapasok, but the thing is, kung ito ba ay approved ng IRCC para yun, so hindi lang yung kung makakapasa ako, but also kung ito ba ay under ng mga IRCC regulations, especially for international students with spouses. So yun lang guys, malapit na tayo mag-interview in a few minutes. 2 minutes. Hi. Yeah, it's all good. Great, that sounds excellent. This position is a supply position as we discussed, so it is casual and the hours aren't guaranteed, but there is the opportunity to work up to 35 hours per week. My background is in the early childhood education and I have a minor in special education, so that's a 4-year degree back in the Philippines, and then here in Canada I'm studying, or I just finished my 2-year diploma. It's a disability studies. From Northwest College, I had a vast experience. From last year, I was working with Edmonton Society as a practicum student, so I spent my 200 hours there.
And also here for the kinders, I was assigned with children with behavior challenges. So yeah, so that's a great experience because there's a variety of them in one classroom. No, it was a regular classroom and they were all there. So yeah, so they're part of the regular class. And then my work experience here in Canada is like I go outside. I do one-on-one or sometimes 1-to-3 ratio with kids. To do the assigned work, yeah. Hey! Sure, of course. No, take a moment. No problem. Do you want to take a moment? Yeah, Sure. A few moments later. I think this is the best time to do the transitions. We can make transitions, remind what's happening, or during the first hour or at the beginning, we tell everything what's going to happen. So remind what's happening the day and then transitions. And then how exciting can that be? Oh no! Hi, beautiful. Okay, kiss. Okay, let's go. A few moments later. Oh, so he's sorry. beautiful. So beautiful. Thank you. Oh my goodness. So sweet. Okay, so you were saying that The next day. Hi guys, good morning. So nandito tayo sa bahay at ngayon ay Friday at meron tayong interview, job interview. So ito yung third interview ko for this week. So yung first nung Tuesday at nung Wednesday bumalik ako doon. Bumalik ako doon sa location pero in person na yon kasi nangyari na yung first namin na initial is the phone interview, and then Tuesday bumalik ako doon, tapos Wednesday bumalik ulit ako doon, although malayo siya pero binalikan ko pa din. Tapos yung second interview is yesterday doon sa Edmonton Public School. So virtual yung kahapon, kaya same tayo ng outfit. Tapos ngayon ay sa Edmonton Catholic Schools naman ay virtual din. So it's happening in a few minutes now. So see you later guys. We are interviewing for the therapeutic assistant, a behavioral therapy casual position. So collecting data is very important because that is where we get the information about the child. TABT, you are working as a team. So you are an assistant, but you're working with a group of, it's a multidisciplinary team. So there's an OT, SLP, so they need to know everything, what's happening with the child, aside from the family and the teachers. Yeah, thank you. Bye. Bye. A few moments later. Hi guys! So ngayon ay pupunta kami ng Costco. Meron lang kaming bibilhin. So kanina nga ay nag-interview ako kanina. I was interviewed. Ngayon ay positive 22. Kaya tayo ay t-shirt lang. O diba? Ang ganda ng weather ngayon. Kalabas tayo ng bahay. At so yun nga, ang interview kanina ay mukhang okay naman, no? Ang ganda lang ng mga tanong. Kwento ko sa inyo mamaya sa kanya sa kotse. Hi guys! So we are now in Costco. Ito kami ngayon. Friday, 8 o'clock na. 30 minutes na lang magko-close na yon. Meron lang kaming bibilhin. Say hi! Oh, nag-smile ng baby na. Hi! Hi! Yeah, so positive 18 today, right? Okay, positive 18 kaya yan. T-shirt lang tayo. At ito lang sinama namin kasi play siya sa water. Sa bahay, kahit anong klaseng water. So, labas namin para makapasyal na rin sa labas. Oops!
Mayroon ito, hindi mo alam kung anong price eh. Ayan. Ay, ito, pag small 32 ang mas lang. Ah, 32 ba? Depende sa size yung ano. Oo. Bye, Celestia. Yan, iiyak ko. The next day, the next day, the next day. Ayun na nga guys, ang ating tatlong interview sa loob ng isang linggo. Pero maraming salamat talaga dahil nagkaroon tayo ng interview dahil syempre marami talaga tayong in-applyan at yung isa nga doon ay referral sa akin kaya medyo malakas yung ating chance doon to be hired at mukhang positive naman talaga na parang 99% ay pwede na tayo makapasok doon. So, in-explain ko lang sa kanila kung ano nga yung situation ko bilang nag-aantay ng PGWP or ng aking completion letter from the school. At pag nakuha ko yun, ay kailangan ko mag-stop mag-work. Kahit anong work na meron ako, kailangan ko mag-stop until I submit that completion letter together with the other requirements for PGWP application. So, yung bagay na yan ay na-explain ko naman sa kanila at napakaganda naman ng kanilang pagtanggap doon sa explanation na yun dahil they are very willing na kahit na sabi niya, okay, pwede kang mag-start as 2 weeks part-time and then after that, pwede ka nang mag-full-time once ma-receive mo na yung pang PGWP na implied status. So, maganda talaga because they are very accommodating, understanding to my situation. Unlike sa first interview ko, na hindi pa nga interview ay conversation lang sa email yon from my previous vlog, ay hindi na ako pinaproceed sa interview. So, yun yung nangyari dun guys. At ito namang dalawang interview ko na nasa virtual interview lamang from the public and the Catholic school ay okay naman guys ang naging interview. Subalit nga ito ay for casual position. It's not even part-time. So casual, ibig sabihin wala kang fixed na schedule. So kung meron lang mag-pop up na available, ay dun mo pwedeng kunin yung schedule. However, sabi naman sa akin na the schedules are guaranteed 35 hours per week. So, ibig sabihin, maraming available na schedule na pwede mong mag-pick up. Although, hindi nga siya full-time job kasi you will start as casual. So, by seniority, yung doon sa dalawang interview ko. So, nagpa-interview na rin ako just in case, no? So, meron namang silang mga minimum hours or minimum work days for casual. So, naisip ko lang na, halimbawa lang, magkaroon ako ng vacant, ganyan. So, pwede ako mag-casual doon. Parang backup na lang din. Yan. So, pero hindi ko pa nga alam. Since I think mas nagiging pabor sa akin yung nasa St. Albert. Although, malayo siya, guys. 35 minutes is malayo. Sorry, hindi ko alam yung exact kilometers niya kung gaano kahaba at kalayo yon. Pero malayo siya. Unlike sa Philippines kasi ay parang 2 blocks lang, 35 minutes mo na kukunin yun. Pero dito, dahil nga wala namang traffic dito, yung 35 minutes na yun ay napakalayo na guys. So, at saka syempre iniisip din natin kapag mga winter season, so kung magdadrive ako ay paano ito. Kung bus naman, grabe yung commute doon dahil 2 hours sa abutin kung ako ay magko-commute by bus. Like, parang biyahe mo 1 bus from here, tapos bababa ka, tapos aantayin mo yung bus papunta doon dahil very limited lang yung mga oras na pumapasok yung bus doon. So, konting-konti lang yung schedule. At iniisip din namin kapag mag-work na yung husband ko in Calgary, so, soon, ay magiging weekends yung uwi niya. Tapos, ay paano kaya yun, no? Kung mag-travel siya from Calgary to here is 3 hours. Plus going to Alberta dahil walang exact
terminal doon sa Alberta or sa St. Albert. Ayan, so medyo maraming conflict. Tapos, isa pa guys, itong mga anak ko, so meron akong 4 na high school, 2 senior high, 2 junior high, at may mga friends sila, at meron na sila mga gustong schools dito na puntahan, meron na silang mga expectations sa mga, yung mga plan, may plano na rin sila sa buhay. So, I think walang masyadong positive response na gusto nilang pumunta doon. Although, actually, if you will see or check how is St. Albert, mas maganda po ang St. Albert, mas malinis, mas safe yung kanyang environment, at saka hindi siya katulad dito na masyadong medyo mas populated na dito sa Edmonton, no? So, doon, konti yung tao, pero madami na din siya actually. Pero, yung safety niya, yung security niya ay talagang mas maganda. Kasi sabi ng classmate ko dati na tumira sa St. Albert, sabi niya, pag may mga, may mga homeless na nakikita, pinapabalik ng Edmonton. So, ayun. So, malinis talaga yung St. Albert. At yun, maganda nga siya. So, yun lang. Hindi ko pa alam kung paano, but I'm thankful nagkaroon tayo ng job interview dahil nga kailangan nating makahanap ng full-time. Ngayon, kung may nagtatanong pa rin kung kailangan ba sa pag-apply ng PGWP, full-time o casual o part-time, so nasa sa inyo po yun. Kung sa tingin nyo ay mai-defend natin sa immigration o sa IRCC dahil nga ngayon mas mahigpit guys. So if we are to just secure a casual or part-time dahil sa mataas nga yung competition or nagiging strict ang IRCC, then gawin na lang natin yung pinaka mas maganda para sa mata ng IRCC, no, bilang international students. So especially kami sa age namin, medyo alam nyo na, alanganin na yung laban natin pagdating sa age. Kaya, kumbaga, nagko-compensate na lang tayo sa ibang bagay. So, isa pa yung ilalaban natin, yung CELPIP. Kailangan natin, kung pwede natin mataasan pa ang score nun. At, eto nga ang ating mga job security, no? So, gandahan natin kung ano yung job na pwede sa atin para may laban po tayo. So, it's up to us kasi kung part-time lang naman i-apply nyo, all you need is kung may spouse kayo at part-time yung work nyo ngayon, dahil nga syempre kakagraduate lang naman natin, hindi talaga agad-agad tayo ma-hire, especially for the selected jobs, ay kailangan nyo lang mag-provide ng proof of funds. At kung full-time naman, it's up to you kung gusto nyo pa rin maglagay ng proof of funds or hindi na. So, it depends na lang sa inyo kung saan nyo gusto na mas madali ang approval from the IRCC, ganyan. So, parang bigyan lang natin secure lang natin yung spot natin for anything, no? So, although, mas mataas naman yung security natin ng approval for PGWP as long as we comply the basic requirements nila. However, yun nga, nasa atin po yun. So, sa amin po, hindi naman kami legal consultant or what, we're just sharing our opinion and yung kung paano namin ginagawa ang mga prosesong ito. We just want to secure ourselves as much as possible. So kaya hinahanap ko po ay isang full-time job. So yung 2 job which is here in Edmonton ay casual lang ang in-offer. So hindi ko siya talaga pwedeng i-risk na casual lang yung i-apply ko. Ayan. So, kaya kailangan ko ng full-time. Pero marami tayong bagay na i-consider. What do you think, guys? So, please comment down below if you have your thoughts and suggestions with this, yung mga job interview na pinagdaanan ko for this week. But I'm so grateful for that opportunity, no? So, ang ganda ng mga interview. Para ako nasa school. Kasi yung mga tanong sa akin, mga pinag-aralan namin sa school. Kaya kung kayo ay international student, be sure na nakikinig kayo sa mga teachers nyo. Dahil most likely, they will think na graduate kayo dito and you know what you are talking about. So, kaya,
Yun. Mag-aral tayong mabuti. At sa mga future international students, ay good luck sa inyo, sa inyong pag-aaral. At sa mga pag-graduate na, at sa mga nakatapos na ngayong semester or ng inyong 2-year or 1-year degree, congratulations sa ating mga batch 2025. So, congratulations. At ang next na natin gagawin ay ang pag-apply ng PGWP. So, antayin natin ang ating completion letter. Yun lang guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga next vlogs ko. Bye! Mommy, Ano? close the window. Maliit lang yan eh. Tsaka isate.